So, bago ako mag-start, mag-pray muna tayo. Hallelujah. Rabasya kararahan darahan. Father God, we thank you for this time. We thank you for each one of us, Lord, na present ngayon. Gabi na to, despite Panginoon, na busy ngayon dyan sa Olongapo, Panginoon, dahil yun nga po, fiesta nila. And I thank you na talagang you still gather us together, Father God, na we were not able to disturb, Lord, sa mga gawain sa labas, Panginoon. Salamat po at nandiyan ka lagi at mo, Panginoon, na buksan mo, Panginoon, ang spirit of understanding ng bawat isa sa mga salita mo as you use me, Father God, in your word. Thank you, Father God. I just commit right now to you this moment. We thank you and I give you praise and glory. In Jesus' name, amen. Amen. Okay po. Kapatuwa. Hallelujah. Okay po, so last time, ang ating topic ay guarding your joy. We have to guard our joy, di po ba? So this time, guard our peace naman, guarding our peace. Kasi binigay na yan ng ating Actually, hindi niya binigay eh. Kasi past tense yun. Ibinibigay pa rin. Amen po? Okay po, so natutuwa ako dahil ano nga po, ako rin po yung nag-end ng gawain ng mga kabataan. Last ano po, 17, di ba, Ma'am Judith? Um, Ako rin po nag-end. So this time, ako na naman ang mag-end ng ating gawain sa prayer meeting. Kasi ano na tayo, palapit na tayo sa pag-end ng year na to, 2025. At bukas, yun na po yung ending. Bukas yan. Sa amin po kasi ay nasa ano pa lang kami, 30 ng umaga. Okay po. Okay, so I give glory to God for that dahil kahit malayo ako sa inyo ay walang hadlang. Kasi ito na po ngayon ang technology, kaya walang dahilan kung bakit hindi ka makapag-attend sa mga meetings natin, especially pag Zoom. Di po ba? Kahit nasaan ka, nasa jeep ka, di po. One time nga, nung nandiyan pa ako ang service leader, on the way kami ni Jairus. Pero naglilid pa rin ako ano pa rin ako, naglilid pa rin ako as service leader. Kaya wala nang po dahilan. Kaya hindi po tayo maaring hindi makapagtipon-tipon. We have our gadgets. And yun po, sa kanya naka-earphone ako ngayon kasi parang hindi maingay kasi tulog pa yung aking mga kasama. Magigising pa yun sila mga 7 o'clock kasi 9 o'clock po yung pasok nila. Amen po. So this time po, um, guarding your peace, guarding our peace, kapayapaan, amen po. So kasama ako doon, hindi lang kayo. Kaya nag-share, tayo, ganun po ako. Okay po, so tingnan po natin dyan sa John 14:27. John 14:27. Actually, request ko na kantahin ito ni Pastora Mary Ann, pero wala siya. Okay? So, at hindi rin daw niya kabisado. But thank you, Sister Jess, for the peace you alone na siyang nag-guard sa atin. Okay, so tingnan natin sa John 14:27. Sabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa. Huwag na kayong matakot. Ulitin ko po, sabi niya yan, kapayapaan ang iniiwan. So, hindi niya sinabi na iniwan ko sa inyo. Okay po? Iniiwan. This is present. Hindi siya past tense. Amen po. So, ngayon po ay, ano ba to? RPPV or above? Above pa yun. Okay. So, yun po. Ang ating kapayapaan ang ibinibigay. Hindi yung sinabi na ibinigay. So, it's present, okay po? Ibinibigay ko sa inyo. Hindi katulad ng kapayapaang ibinigay ng mundo. Yan, meron na palang binigay ng mundo na kapayapaan. Pero hindi katulad ng kapayapaan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya, huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Okay, so tinignan ko ang meaning ng kapayapaan. Pero peace ha, sabi niya, state of tranquility or quiet.
Such as freedom, ay gano'n. From disturbance. Yan. Ano ba, ang ingay-ingay ngayon ng buong Olongapo, di po ba? Kasi may parada, okay? So there was a time kasama kami dyan sa parada na yan, nung nasa service pa ako, at talagang ano po, maingay. Kanya-kanyang, ano, yung mga tambol, gano'n, kasi every school ay meron silang mga ganyan. Okay po? So free from disturbance or bothered by people, make disquiet or disquiet or oppressive thoughts or emotions. So maraming mga bagay na nakaka-disturb sa atin na kung minsan ay nawawala yung kapayapaan. Okay po? So there are reasons here bakit hindi natin na-enjoy yung kapayapaan na yan. So above all else, may takot. Ayan po. Ang takot ay is the opposite of faith. Kaya pag natakot ka na, nandiyan na yung fear sa'yo, wala ka ng kapayapaan. Di po ba? Okay, so nakalagay diyan, ano, bakit may mga kwan kasi, at ano naman yung mga result ng fear na yan. Okay, so nung marinig ko yung message ni Pastora Kat, sabi niya, Pastora Kati, sabi niya, ito yung mga bagay na nakaka-deserve sa atin or nakaka-affect ng ating spiritual life. Number one is we have the depression. Yung depression, ayun po yung mga naranasan natin in the past na hindi tayo makapag-move on. Lalo-lalo pag emotion ang na-atake, grabe, di po ba? Ang hirap i-overcome pag emotion na. Kaya umaabot na ng depression, nadi-depress na, nalulungkot na, di po? At yung ano, yung future naman na wherein tayo po ay nagkaroon ng mga ganitong mga sitwasyon na hindi natin maranasan ang kapayapaan ay yung stress. Okay po? Nai-stress. Diyan po yung present. Kung ano ginagawa natin ngayon, diyan tayo nai-stress. Diyan tayo nadi-disturb. Amen? So, meron bang mga ganong sitwasyon? At yung sa future naman, yan yung mga anxiety. Okay po? So, yung mga hindi pa nangyayari pero pinoproblema mo na, nag-alala ka na. Okay, dito tayo sa depressed. So, opposite ng depression is wala kang kagalakan, no joy. Pero inuutos ng ating Panginoon na we must have that unspeakable joy. Natatagpuan niyo sa 1 Peter 1:8. Okay? Unspeakable joy comes through believing God's word. Kaya kung hindi tayo aware sa mga salita ng Panginoon, ay talagang mawawalan po tayo ng mga ganyang nararamdaman sa ating buhay. Wala tayong joy. Yan, masyadong malaki yung flesh natin. Kaya yun nga po, nandiyan na nalulungkot ka na. Alam niyo, sa mental hospital, marami din pala mga Christians doon. Eh po, hindi nila nakayanan yung kalungkutan na yan. Kaya doon sila sa mental hospital. Christian na po yun. Narinig ko yung isa sa mga speaker noon na pastors doon sa amin noon. Yung youth pastor namin, marami pa ng mga baliw doon sa mental hospital na Kristiyano. Okay po? So, wala silang kagalakan. Ano pa to? Cannot be. Pag meron ka palang joy, you cannot interpret yung joy na yan. Okay? Yung, bakit ang saya-saya ko? Sabi niya, "No, kahit malungkot na yung paligid mo, but still you have the joy. Kasi hindi ka nati-depress eh. Kasi meron kang kapayapaan. Amen? So, ang joy din pala is like a fountain, nagpo-flow. Amen? Kaya, alam niyo, one time, na yun sa mga naatinan kong church dun sa Palawan, ay talagang we feel the unspeakable joy. Kaya meron din yung laughter from the belly. It comes out from the belly. Di ba, Sir Charmaine, naranasan mo yan, minsan naririnig kitang nagaganon. Okay? Na nandiyan yung laughter. Kaya pag once na experience natin yan, ay maano natin, makuha natin na we don't have to be unhappy. Nandiyan yung joy palagi sa ating buhay. Okay po? So, pangalawa, yung sa stress. Ito yung present natin na ginagawa ngayon. Ano ba yung mga hindi mo na-enjoy na dapat i-enjoy mo? Okay? Enjoy the present. Pressures. Itong mga ko na to, stresses na ating mga pressures, tensions, ano pa, yung mga exerted in material, mga object.
okay? State of the mental or emotional strain resulting from, hindi ko na mabasa talaga yung sunula. From adverse or very demanding circumstances. Pag sinabi natin adverse ay yung mga unfavorable circumstances. Ano ba yung mga unfavorable na hindi natin, na gusto natin makamtan pero hindi mo na ano. So yan yung mga nagkakaroon ng mga stresses. Amen po. May gusto ka, halimbawa sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, pero hindi mo makuha, kaya na-stress ka. Amen. Lalong-lalo sa mga trabaho na yan, we have to consider mga kapatid na yung mga trabaho. Ayan, yung trabaho ko noon as teacher ay talagang, I cherish that talagang na it's a God-given job to me. Kaya pag sinabi ka na, Mamlet, gawin mo to. Mamlet, gawin mo to. Sabi ko minsan, bakit ako lang bang magaling? Ginaganon ko yung ating head noon. Wala namang iba. Kami ay 16 kami, parang ako lang nakikita mo, madam, sabi ko nun. Pero hindi ko sinasabi sa kanya yun. Sa aking isipan lang yun. Kasi hanggang maaari po ay ayoko na magkaroon ng mga mga ganun stresses na nagbibigay sa aking head noon. Kaya ako ay good follower. Okay? I'm not a leader, but I'm a good follower. Yan. Kaya kung ano sinabi, pero once na ayaw ko yun, tatanggapin ko pa rin. Pero ang aking ginagawa ko, Lord, I pray na hindi matuloy in Jesus' name. Pero tinanggap ko na yun, aha. Pero ganun po. At talagang hindi naman natutuloy. Praise God! Sabi ko rin na, ganun ako. Tanggap ako ng tanggap, pero pumunta ako sa Lord. Lord, ayoko itong gawin. Alam mo yung puso ko, pero in Jesus' name. Alam mo ba na, um, yung head ko, yung pinakamahirap noon, pinapagawa niya sa akin. Sige lang, madam, magbigay ka lang. Pero in my mind lang, in my mind. Hindi ko kinontra. Okay po? Pero I praise God. At natapos ko yung aking career na successfully. Naka-retire po ako. Na wala akong record na, makomplain yan, ano yan, hindi po. So, we have to project our lives as Christians. Amen po. Kaya pagka nagkaroon kami ng meeting yan, palagi naman akong prayer, 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 prayer. Pero Jehovah siya ha, hindi siya nag-pray. Kasi mas believe siya sa prayer natin mga Christians. Glory to God. Amen po? Okay, so yun yung mga stress na yan. Kaya tanggapin mo lang. Tapos, Lord, ayun, doon ka mag-complain sa Lord. At sa Panginoon, alam niya yung puso mo. Kaya, binibigyan ka. You like yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Yan pa yung isa kong ano na pinanghawakan. Okay po? So, ganun po. I-enjoy na natin yung mga trabaho natin. I-enjoy nyo mga estudyante yung pag-aaral nyo. Kasi, we have God na tumutulong sa atin. Kasi binigay na yung kapayapaan sa atin. Kaya wala nang dahilan na hindi natin ma-enjoy every work. Sa mga dun sa church, i-enjoy na lang natin kung ang meron dyan. Amen po? Dahil kung nakikita ng Panginoon na masaya tayo, ina-enjoy natin, ay the more na i-bless tayo ng ating Panginoon. Okay, number 3 ay yung anxiety. Okay po? So, anxiety is worry. Okay po? Worry, mga uneasy. Yung kinanta ni Sir Just kanina na you are the peace that guards my heart. Tingnan po, yan sa Philippians 4:6 and 7. Sabi niya ganun, be not anxious about anything, but in prayer and petitions with thanksgiving. Yan, salvado ko yan. Kasi ano yan one of my verses na kiniklaim ko yan every time na nagkakaroon ako ng mga distress o may mga stress, gano'n, mga iniisip. Okay po. So, ito mga anxiety na to. Yan po, yung sana natin. Kapayapaan ang iniwan. Ay, akala ko doon sa ano. Okay. So, nawala tuloy ako. Ano na yun? So, yung mga stresses na yan, ay yung mga anxiety na yan, yung mga future, hindi pa nangyayari, pero tinoproblema na. Okay po? Meron ba sa atin dyan na problema ka sa future mo? Okay? Lalo-lalo yung mga magulang na nagpapaaral. Okay? Na hindi malaman kung paano i-sustain yung pag-aaral ng mga anak dahil ang mahal-mahal. Lalo kung nandiyan ka sa Subic, pupunta ka ng Olongapo sa Gurul College. Anong problema doon? Pamasahe, mahal-mahal ang pamasahe. Although na ang estudyante ay 20%. Kaya po, malaki pa rin yun. Kaya nung nandiyan ako noon, pag nakatira ako sa Casillas, pag 100 plus yung balikan ko na yon. Kaya mahal, okay po?
Alam niyo kung bakit kami nakatapos ng aming pag-aaral? Malalapit lang kami sa schools, walking distance po yan. Kaya yung mga magulang ko noon ay hindi nila problema yung yung mga transportation para kami ay makatapos sa aming pag-aaral. Kaya kaming walong magkakapatid, nakatapos po kami lahat sa college. Glory to God, sa tulong ng ating Panginoon. So yan po, pinoproblema mo na yung hinaharap. O di ba, yung mga halimbawa mga calamities na nangyayari, 'di ba? Ang gulo-gulo ngayon ng mundo. Ang dami-daming napapanood sa Reels, sa YouTube na ganito ganyan, mga prophecy na nakakatakot. Pero huwag tayong mga matakot na ngayon mga kapatid. Talaga naman ang mundo as we go on ano yan, pasama ng pasama, di po ba? Tapos marinig mo na noon early part ng ano ngayon or mid ng year itong 2025 sabi gano'n July 5 ay magkaroon ng, ano ba yun, ng lindol, gano'n. Grabe. Tapos yung O1 na bagyo, ang pasakop niyang buong Pilipinas. Di pa nangyari, pero natatakot ka na, di po ba? So, I believe na during those times ay talagang pinanghawakan natin ating salita ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pabayaan. Ako naman, ko na lang, Lord, may bahay ako doon. Yung anak ko nandoon. But God, you are in control over everything. Hindi po mangyayari ang mga yung Panginoon. In Jesus' name. O di ba, lately lang, kasi sabi, yung isang prophecy, sabi ng ganun, tatlo yung mararanasan ng delubyo or mga kalamidad ng bansang Pilipinas. Yung tubig. So, pag sinabing tubig, baha, tipo, ulan. Then, apoy, fire. So, ang daming sunog ngayon yung nangyayari. At yung mga sunog na yan, talaga umaabot ng napakakataking mga sunog. Amen po. Tapos yun na, earthquake. Yan. Yung paglindol. Tignan niyo naman, marami namang sinasabi na maraming lindol na darating, may mga bundok na sasabog, mga bulkan, tipo. So, yung mga inaalala, yung mga anxiety. So, kung tayo mabalisa sa mga ganun mga kapatid, ang ating Panginoon ay palaging takas sa atin. Amen po, iingatan niya po tayo. Pero, kung ano yung instruction doon, gawin natin. So, kung meron kang ginagawa na hindi maganda, you repent. Amen po. Hindi tayo ma-exempt sa mga ganun if we have that kind na practices na hindi natin makawalan sa ating buhay na ang ating Panginoon ay hindi nalulugod sa atin. Okay po. So, so since na binigay na ang ating Panginoon, yung kapayapaan, ibinibigay ng Panginoon yung kapayapaan na yan, ay tatanggapin po natin. Tanggapin po natin. Yes, there are times na kapayapaan. Yes, Lord, so alam mo na yung ating peace for the Lord. Then, dahil gracious ang ating Panginoon, ipinagkakaloob niya ulit. Kaya we have always the peace. Amen po. Depende na sa atin how we will going to respond sa kanyang mga salita. Kaya punuin po natin ang puso't isipan natin ang salita ng ating Panginoon. Okay po? So, ano sa palagay niyo, bakit dapat meron tayong mga kapayapaan? Okay, so number one, ito, narinig ko to kay Pastor Mike nung nag-message siya. Kung hindi nung Sunday, nung Friday. Sabi niya nun, do the things God wants us to do. Pero hindi mo yun magawa. Though there is a struggle in doing it, pero nagagawa mo pa rin. Halimbawa, yung mag-asawa nag-away, okay po? Yung gagawin mo, ang sabi na pa, love, okay po? Love your wife, love your neighbor, okay po? Ngayon, dahil meron siyang ginawa sa iyo na hindi maganda, ayaw mo na siya, hindi mo na siya love. May inis ka na sa kanya, amen po? Kaya, pero ang Panginoon sabi niya, still love him, love her, gano'n, di po ba? Mahalin mo pa rin yan. Mag-sorry ka. Hindi naman sinasabi nyo but there are impressions by the Holy Spirit, di po ba? Yung mga, yung conviction, yeah, is the term. Kinoconvict ka, makipag, ano ka, ayos ka sa kanya. Okay? Pero hindi, dapat siya ang ano hindi. Pag sinabi mo hindi, flesh mo yon, laman mo yon, ikaw yon. Pero, sige na nga, gawin ko na nga. Pag ginawa mo na yun, that's from the Lord. Okay po? Ginagawa mo na yung sinasabi ng ating Panginoon. Sabay dahil nagawa mo, then you have that peace. Ang saya-saya kaya pag ikaw yung yung nauna na makipagbati, amen po, ikaw yung nag-repent. Na nauna, sorry, yung mga ganun. Okay po? Yan. So, gawin natin yan. Doing the things which God wants us to do na hindi na yung mga maraming rason na siya ang may dahilan. Hindi po. Okay po?
So, yan yung sinabi ni Pastor Mike. Ito, ito naman, ito, grabe, nabdas ako dito sa kapatid na to. Sabi niya noon, nagtatrabaho na ako, sabi niya gano'n. Pero, ang pag nag-tides ako, ay from the gross, ay no, sa net. Yung natatanggap niya, halimbawa, ang sweldo niya ay, let us say, 20,000. Nabawasan niya kanyang sweldo. Ang natanggap na lang niya ngayon ay 15,000. From that 15,000, dun siya nagtatides. May sabi sa kanya na hindi, dapat doon sa gross. Siguro habang naririnig niya ako, alam niya kung sino siya. So, nagtatides na ngayon sa gross. Sabi niya, kulang na nga ito. Tapos padagdagan na naman yung tides ko. Ito na yung kulang. Pero dahil niya nagsalita ng Panginoon, ginawa niya. Okay po? So, nung ginawa niya yon, do alam niya, dahil siya yung sumusuporta pa rin sa kanyang family, at ginawa niya yon, ano meron siya? Meron siyang peace. Ginawa ko yun. Yan. Si Ma'am Jess yan. Okay, Ma'am Jess? Pero yan, di ako nakikinig pag ano ha. Okay po. So, ano yon? Tithing. Okay? So, if you give our tithes, meron ka talagang kapayapaan na hindi ka na kung ano-ano yung mga ginagawa, na nag-aalala ka lang, hindi magkasya. Ang gawin kasi natin pagdating sa tithes, yan ang mauna sa lahat-lahat. That is one way of seeking God first, di po ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay po. Pag inuunan mo yung tinanggal yung tithes mo doon, yung mga iba na ngayon ay talagang ano na, provided na. Okay po? Pero kung nahuli mo yung inano yung tithes, ibinukod yung tithes na yan, wala na. Baka hindi mo na rin mabuo yung tithes. So, anong mangyari? Ayan, matakot ka na, mag-alala ka na, wala ka ng peace. Pero dahil binukod mo na yung unang-una, above all else yung tithes, the time na receive mo na yung blessing mo, yung sweldo mo, ay talagang everything is provided na. Di ba sabi niya, God will open the windows of heaven at i-pour out yung blessings. Maraming, marami. Okay po? So yon, sa tithing, huwag natin kakalimutan yan. Unahin natin na ibukod. Huwag niyong mahuli o nasa gitna. Number one sa list yan. Then, ibukod na agad. Okay po? Kasi kung hindi mo ibukod din at talagang nasilipan ka ng kaaway, yan, marami nang darating na kaanuhan. Tapos, utangin mo pa. Kakaya sa Lord. Lord, maintindihan mo ako. Sabi ng Lord, ako ang hindi mo maintindihan. Anak, kaibigin mo yung tithes. Kaya pag inano natin, finold natin yung tithes natin, hindi natin maunawaan ang ating Panginoon. Sabi ni Pastor Jimmy, hindi ko makalimutan kung kilala niyo lang ang ating Panginoon. Okay po? So, kilalanin natin ang Panginoon. Huwag natin siyang i-box. Okay po? Na ang ating Panginoon ay maunawain. Yes, maunawain siya. Pero kailangan din natin unawain kung sino siya. Okay po? So, number 3 pala. Number 3, we believe, though we did not see Him. Okay po? Naniniwala tayo sa Panginoon. Kahit hindi natin siya nakita. Yun yung si doubting Thomas nung ano siya. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, mapalad kayo na kahit hindi niyo ako nakita, doon sa kanya ano na, dahil like, nandiyan na ngayon harapan niya si Jesus pero hindi pa rin naniniwala si Thomas. Pero sinabi niya doon sa atin na, kahit di niyo mapalad kayo, kahit di niyo ako nakita, ay naniniwala kayo sa atin. So we are blessed. Amen po. So maniwala lang tayo sa Kanya. Once God bless us, grabe, yung kapayapaan na dadagoy sa ating buhay. Amen. And then number 4, we are the peacemakers. Amen po. So hindi na tayo yung pasaway, mga kapatid. Matatagpuan yan sa Matthew 5:9. Okay? We are the peacemakers. Wala nang pasaway. Yung isipin mo na lang ay maging maayos lahat. Bahala ng Panginoon. Kasi ganito, yun, daming mga dahilan. Kasi ganito, ganyan. Oo, tama ka. Pero magkakaroon yan ng ng conflict. Pag nag-conflict na yan, talagang gulo na yan. Hindi mo na ma-enjoy yung kapayapaan na pinagkaloob ng ating Panginoon, na binibigay ng ating Panginoon. Amen po. So, blessed are those peacemakers. Tingnan po natin kapatid sa Matthew 5:9. Kasi yung minsan nakakaligtaan natin ito na ipinipilit mo yung karapatan mo na ikaw ay tama. Okay, tama ka. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ay ituturing na mga anak ng Diyos. Amen po. So tayo na mga anak ng Diyos,
tayo po ay mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. We are the peacemakers. Sabi niya, mapalad, we are blessed. Okay po? So, naging peacemaker po tayo. Hindi tayo pasaway. Amen? Okay po. So, number 5, sabi niya, yan sa 1 Corinthians 2:16. 1 Corinthians 2:16. Okay. Sabi niya, yan, 2:16. Sa mga napapahamak, ito'y parang alinsangaw ng kamatayan. Okay, tama po yan. Sa mga napapahamak, ito'y parang alingasaw na nakamamatay. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y halimuyak na nagdudulot sa buhay. Sino ang may sapat na kakayanang gumawa ng mga ito? Ay, pwede po sa above, ano to, RTPB. Thank you. Okay, isa ay samyo mula sa kamatayan, tungo sa kamatayan. At sa iba ay samyo mula sa buhay, tungo sa buhay. Okay? At sino ang, ha? Bakit? Parang iba. Tingnan ko nga. Ano po to? 1 Corinthians 2:16. Yun ba yun? 2:16. 1 Corinthians 2:16, above. Above, please. Yan, sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya. Subalit, nasa atin na, hindi ko makita, nasa amin na ang pag-iisip ng Panginoon. Okay, kasi natatakpan. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya. Subalit, nasa amin ang pag-iisip ni Kristo. Okay. So kung basahin natin dito sa unang verses, talagang nung tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, ay nandiyan yung Holy Spirit sa buhay natin, sa puso natin. Amen po. Alam nyo, kung ako ma-share ulit, ang aking ituturo ulit ay uh, guarding the temple of the Holy Spirit. yung design ko, but as the Lord's will, kung anong nais niya. Kaya dito ka na, that once that we have the Holy Spirit in our heart, okay po, sabi dito, nasa amin na ang pag-iisip ni Kristo. Nasa atin na yung pag-iisip na ating Kristo. Kaya kung anong iniisip natin, ay, yung ano na, Christ-like na. Okay po? Yeah, we are so blessed dahil the time we receive Jesus Christ in our heart, the Holy Spirit already dwells in this temple, sa katawan po natin. And in that body, and that body is the temple of the Holy Spirit. Amen po. So we are so blessed. So we have all the reasons na tayo ay maging payapa. Maranasan natin yung kapayapaan na ibinibigay ng ating Panginoon. Okay mga kapatid, tinanggap niyo na ba yung kapayapaan na yan? So makikita natin, so dito na ako magtatapos, makikita natin na ilang oras na lang, yan, iiwan na natin itong 2025. Let us evaluate what God has done in our lives. Amen po? Anong ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay? Di ba nakakatuwa na in spite sa mga nangyari ay nandiyan yung sumusunod ka sa Kanya, at peace ka sa Kanya. Amen po, naranasan mo yung blessing, nakaranas ka ng kagalingan, ng mga good things sa iyong buhay. Okay po? So, now we are entering in a few days. Okay po? Papasok na tayo sa year 2026. Are we not excited again? Dahil ang ating Panginoon, kung anong ginawa niya the past year, ay meron namang bagong bagay, new thing na gagawin ng ating Panginoon. Amen po? So, let us be at peace always with God. Alalahanin natin yung ginawa niya sa ating buhay. At i-claim po natin na, Lord, you have something more or something better na ipagkakaloob mo ako sa itong New Year na to. Hindi ako babagsak. Babagsak ka, bangon uli. Amen po. Nandiyan tayo. Dito pa tayo sa mundo eh. Maraming mga stumbling block dyan eh. Pero pag tayong mag-focus na mga yan,
Let us focus on Jesus na talagang siya yung ating finisher ng ating faith. Basta ang nais ng Panginoon sa atin, nais niya po tayo makapiling sa kanyang kaharian. So yan po ang ating tandaan. Kaya let us focus on that. Now we have to enjoy what is God is giving us. Let us receive yung peace na binibigay niya sa atin every time na meron tayong mga na-encounter na kaguluhan sa ating family, sa ating trabaho, sa ating mga relasyon, okay po, relasyon sa family, di nagkakasundo-sundo, yung mga mag-asawa, di magkasundo, yung magulang at saka anak, mga relatives, grabe. Pero God is ever faithful indeed. Amen po. Kaya let us keep on focusing to our God. Amen. Amen po. So salamat po sa iyong pakikinig. Happy New Year. I know. Happy, blessed 2026. Okay, let's pray po. Hallelujah. Father God, we thank you for what you have done tonight. Thank you, Lord, for your word. Pati ako, Lord, I am namimistiran, Panginoon, sa salita mo. We have to really enjoy it. But the days ahead, Panginoon, ipagkakaloob mo sa amin, ipagkakatiwala mo sa amin, Panginoon. Kaya mo, Lord, na we always receive the peace that you are giving to us. Thank you, Father God, for each one of us. Thank you for the peace. Thank you for your love. Thank you for your faithfulness, your loving kindness, Father God. We give praise and glory in Jesus' name. Amen. Amen.